Isang ligaw na zebra ang gumawa ng isang bagay na ayon sa mga siyentipiko ay imposible. Humingi siya ng tulong sa mga tao, hindi sa pamamagitan ng mga tunog na maiintindihan natin, hindi sa pamamagitan ng mga galaw na itinuro natin sa kanya. Tumakbo lang siya patungo sa isang sasakyan na puno ng mga estranghero at tumanggi siyang umalis hanggang hindi sila sumusunod sa kanya. Ang natuklasan nila ay magbabago ng kanilang pag-iisip tungkol sa mga hayop magpakailanman. Ang sabana ng Afrika ay isang lugar ng malupit na kagandahan. Kulay gintong damo ang nakaunat hanggang sa abot tanaw. Mga punong akasya ang nakatayo tulad ng mga sinaunang bantay laban sa walang katapusang kalangitan. Sa malayo, mukhang mapayapa ang lahat. Hindi ito totoo. Sa ilalim ng kagandahang iyon ay isang mundo ng tahimik na mga mamamatay, mga mandaragit na nagtatago sa matataas na damo, mga makamandag na nilalang na nakaikot sa mga anino. At minsan, ang lupain mismo ang nagiging bitag ng kamatayan. Nang hapon na iyon, isa sa mga bitag na iyon ang nakahuli sa pinakamahinang biktima na maiisip mo, isang batang zebra. 3 linggo pa lang ang edad. Ang kanyang mga guhit ay malambot pa, hindi pa nahahasa sa mga matapang na pattern ng pagtanda. Ang kanyang mga binti ay napakabayat, halos hindi sapat ang lakas para buhatin ang kanyang maliit na katawan. Ilang hakbang lang ang nalayo niya sa kanyang ina na distract ng isang paru-paro na sumasayaw sa ibabaw ng damo. Iyon lang ang kailangan. Nadulas ang kanyang harapang binti sa pagitan ng magkakasalikop na mga ugat ng isang lumang punong akasya. Ang mga ugat ay lumaki sa isang buhol-buhol na pormasyon sa loob ng mga dekada na lumikha ng puwang na sapat ang laki para dumulas ang isang maliit na kuko. Ngunit hindi sapat ang laki para mahila pabalik. Lumubog ang kanyang binti hanggang tuhod at pagkatapos ay naipit ito. Itinulak ng batang zebra ang kanyang sarili pasulong. Wala. Humila siya pabalik, pilit na ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Matatag ang pagkakahawak ng mga ugat. Pumilipit siya, pumihit siya. Humila siya ng paulit-ulit hanggang masakit na ang pagkakadikit ng magaspang na balat ng puno sa kanyang binti. Walang nangyari. Bumilis ang kanyang paghinga. Lumaki ang kanyang mga mata. At dumating ang takot, tunay na takot, ang uri na nagalis ng lahat maliban sa isang instinto, tumawag ng tulong. Nagsimula siyang sumigaw. Kung narinig mo na ang isang batang kabayo na nasa panganib, alam mo ang tunog na ito. Hindi ito basta ingay. Ito ay isang frequency na direktang pumupunta sa puso, desperado, matulis, imposibleng baliwalain. Kumalat ang sigaw sa bukas na kapatagan, dinala ng hangin. Ngunit maraming tainga ang sabana at hindi lahat ay pag-aari ng kanyang ina. Sa abot tanaw, nagsimulang gumalaw ang mga anino. Sa simula ay mga madilim na hugis lang sila laban sa gintong ulap, ngunit dahan-dahan, patuluyang lumalapit sila. 4 na hyena. Gumagalaw sila sa maluwag na pormasyon, mga ulo ay mababa, mga tainga ay umiikot tulad ng mga satellite na naghahanap ng signal. Narinig nila ang sigaw. Alam na nila kung ano ang ibig sabihin nito, kahinaan, kawalang depensa, oportunidad. Ang mga hyena ay hindi walang isip na mamamatay. Sila ay mga taga-kalkula, nagmamasid sila, nagsusuri sila, naghihintay sila hanggang lubos na pabor sa kanila ang mga tsansa. Huminto ang grupo ilang metro mula sa batang zebra. Pinanood nila siyang magpumiglas. Nakita nila ang nakulong na binti. Nakita nilang ganap siyang nag-iisa. Isa sa kanila ang naglabas ng mababang, dumadagundong na tawag. Sumagot ang iba. Nagsimula na ang pangangaso. Dahan-dahan silang umikot, hinihigpitan ng espasyo sa paligid niya tulad ng isang lubid sa leeg. Ang kanilang may batik na balat ay sumasama sa tuyong damo. Nakabuka ang kanilang mga panga, ipinapakita ang mga ngipin na idinisenyo para durugin ang buto. Sumigaw ang batang zebra.
Sumipa siya gamit ang kanyang mga libreng binti, ngunit awkward at hindi balanse ang mga galaw. Hindi siya makatakbo, hindi siya makalaban ng maayos. Lumusob ang unang hyena, kumagat ang mga panga nito sa kanyang likurang bahagi bago niya ito nasipa palayo. Ngunit isa pang hyena ang dumating mula sa gilid. Pagkatapos isa pa, naghalinhinan sila, kagat, urong, ikot, ulitin. Bawat atake ay nag-aalis ng higit pang lakas niya. Bawat atake ay nagpapahina sa kanya ng kaunti pa. Lumaban siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Kumagat siya kapag naabot niya sila. Nagpumiglas at pumilipit siya. Tumangging sumuko, ngunit 3 linggo pa lang ang edad niya. Nakulong siya, nag-iisa siya. Nagsimulang lumitaw ang mga maitim na marka sa kanyang balat. Naramdaman ng mga hyena ang tagumpay. Naging mas matapang at mas madalas ang kanilang mga atake. Hindi na sila nagtetest, tinatapos na nila. At pagkatapos, isang tunog. Mga kuko, dumadagundong sa kapatagan. Mabigat, mabilis, galit na galit, papalapit ng papalapit. Narinig ng ina ang sigaw. Nanginginain siya halos kalahating kilometro ang layo nang umabot sa kanya ang unang sigaw. Ang mga zebra ay may pambihirang pandinig, ngunit ito ay mas malalim pa. Alam ng isang ina ang boses ng kanyang anak tulad ng pagkakaalam niya sa sarili niyang tibok ng puso. Hindi siya nag-atubili. Tumakbo siya, mas mabilis kaysa sa dati niyang tinakbo sa buong buhay niya. Lumabo ang damo sa ilalim niya. Nasusunog ang kanyang mga baga, sumisigaw ang kanyang mga kalamnan, wala nang ibang umiiral, hindi ang init, hindi ang distansya, hindi ang panganib. Tanging ang sigaw ng kanyang sanggol, hinahatak siya pasulong tulad ng lubid na nakatali sa kanyang dibdib. Nang dumating siya, nakita niya ang lahat sa isang nakakikilabot na sandali. Ang kanyang anak, nakulong. Nasugatan, napapalibutan, ang mga hyena, umiikot, umaatake, nananalo. May sumunog sa loob niya, isang bagay na sinaunang, isang bagay na hindi mapipigilan, direkta siyang sumugod sa grupo. Nagkalat ang mga hyena, nagulat sa kanyang biglang paglitaw. Ngunit mabilis silang nagtipon muli, hindi pa sila handang iwan ang kanilang pagkain. Isa ang kumagat sa kanyang tagiliran. Isa pang sinubukang dumaan sa kanya patungo sa batang zebra. Hindi niya papayagan. Umikot ang ina na may liksi na mukhang imposible para sa kanyang laki. Ang kanyang mga likurang binti ay kumuyom tulad ng mga spring at pumutok sa isang mapaminsalang sipa. Tumama ng husto ang hampas sa isang hyena. Gumulong ito sa alikabok at umatras. Pilay, malinaw ang mensahe. Tiningnan ng mga natitirang hyena ang kanilang nabuwal na kasama, pagkatapos ay ang ina. Nagningas ang kanyang mga mata ng isang bagay na bihira nilang makita sa biktima, galit. Purong galit ng isang ina. Tinapakan niya ang lupa, umungol, ibinaba ang kanyang ulo. Subukan ninyo ako, hindi nila ginawa. Tumalikod at tumakas. Ang mga hyena, mga buntot ay nakatak ng mababa. Ang kanilang mga anino ay lumiliit laban sa abot tanaw hanggang tuluyang nawala. Tumahimik ang sabana. Agad na tumakbo ang ina sa kanyang anak. Idinampi niya ang kanyang nguso sa maliit at nanginginig na mukha. Gumawa siya ng mga malambot na tunog, malumanay na mga vibrasyon na nilalayong magaliw, magbigay ng kapanatagan. Nandito ako, nandito na ako ngayon, ligtas ka na. Sumagot ang batang zebra ng mahina at pagod na mga iyak. Buhay siya. Ngunit nakulong pa rin siya. Sinuri ng ina ang mga ugat. Itinulak niya gamit ang kanyang ilong, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Umungol ang kahoy, ngunit nanatiling matatag. Kinagat niya ang balat ng puno, sinusubukang punitin ito. Nabaon ang mga tatal sa kanyang mga labi dahil sa pagsisikap. Gayunpaman, hindi sumuko ang mga ugat, paulit-ulit niyang sinubukan mula sa bawat anggulo, gamit ang bawat pamamaraan na kayang ibigay ng kanyang mga instinto. Walang gumana, ang mga ugat ng akasya ay matanda na, makapal,
nakaugat ng malalim sa lupang nakaligtasan ng mga dekada ng tagtuyot at bagyo. Hindi sila mababali para sa isang desperadong ina. Lumipas ang mga minuto, humina ang batang zebra. Naging mas madalang ang kanyang mga pagpupumiglas. Kumupas ang kanyang mga iyak tungo sa pagod na mga ungol. Tumayo ng tahimik ang ina. Ang sumunod na nangyari ay ang bahagi na nagpapahinto sa mga tao, na nagpapaibahagi nila ng kwentong ito sa iba, na nagpapatanong sa kanila, paano ito posible? Sa mahabang sandali, walang ginawa ang ina. Tumayo siya sa tabi ng kanyang nakulong at humihina na anak. Humihingal ang kanyang mga tagiliran, nagscan ang kanyang mga mata sa abot tanaw, at may nangyari sa loob niya, isang bagay na hindi lubusang maipaliwanag ng agham. Isang kalkulasyon na lampas sa instinto, isang desisyon na sumasalungat sa bawat mekanismo ng kaligtasan na naka-encode sa kanyang DNA. Tumalikod siya sa kanyang sanggol at tumakbo siya hindi sa takot, hindi sa pagkalito. Tumakbo siya ng may direksyon, may layunin. Nakatutok ang kanyang katawan sa isang tiyak na punto sa malayong abot tanaw. Nakakita na siya doon ng mga sasakyan dati, mga tao. Kakaibang mga nilalang na amoy metal at usok, mga nilalang na natutunang katakutan ng kanyang species sa loob ng libu-libong taon. Ngunit pinanood din niya sila, nakita niyang pinalaya nila ang ibang mga hayop mula sa mga bitag. Nakita niyang nagdala sila ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Nakita niyang tumulong sila. Hindi niya naiintindihan ang mga tao. Hindi niya kaya, ngunit naalala niya. At sa sandaling ito, habang humihina at kumukupas ang kanyang anak, ang alaala ay naging pag-asa. Tumakbo siya nang walang hinto. Nasusunog ang kanyang mga kalamnan sa pagkapagod. Palubog na ang araw sa abot tanaw, pinipinta ang kalangitan ng kahel at ginto. Nauubusan na ng oras. Matapos ang pakiramdam na walang hanggan, nakita niya ito. Isang sasakyan, nakaparada malapit sa isang grupo ng mga puno. Mga taong gumagalaw sa paligid nito, nagte-check ng mga kagamitan. Hindi bumagal ang ina. Agad siyang napansin ng mga ranger. Isang mag-isang zebra na tumatakbo patungo sa sasakyan sa halip na palayo dito. Mali ito. Wala pang katulad nito. Tumigil siya, ilang metro lang ang layo, nagpapabalik-balik ng nerbyoso, balisa. At pagkatapos gumawa siya ng isang bagay na naging sanhi ng pamumuo ng lahat ng ranger. Tumawag siya. Malakas, apurahan, paulit-ulit. At sa pagitan ng bawat tawag, ibinaling niya ang kanyang ulo. Tumitingin pabalik sa direksyon na pinanggalingan niya. Nagkatitigan ang mga lalaki. Pagkatapos mahina ngunit hindi mapagkakamalian, isa pang tunog ang umabot sa kanilang mga tainga. Isang malayong sigaw, mataas ang tono, desperado. Isang batang zebra na intindihan ng mga ranger. Hindi ito pagkakataon, hindi ito aksidente. Ito ay isang inang humihingi ng tulong. Sumakay sila sa sasakyan at sinundan siya. Tumakbo siya sa unahan, paminsan-minsang humihinto para tiyakin na nasa likod pa rin niya sila. Kapag bumabagal sila, bumabagal din siya. Kapag bumibilis sila, tinutugma niya ang kanilang bilis. Pinangungunahan niya sila. Nang dumating sila sa lumang punong akasya, agad na naging malinaw ang sitwasyon. Nakahiga ang batang zebra sa lupa. Ang binti niya ay nakasiksik sa pagitan ng mga ugat. Nanginginig sa pagkapagod ang kanyang katawan. Kalahating nakapikit ang kanyang mga mata. May mga sugat sa kanyang mga tagiliran, ebidensya ng pag-atake. Mabilis ngunit maingat na kumilos ang mga ranger. Kumuha ang isa ng mga kasangkapan mula sa sasakyan. Isang lagari, isang pangungkit, makakapal na guwantes. Dahan-dahan silang lumapit sa batang zebra, nagsasalita sa mababang, kalmadong mga boses. Nagmamasid ang ina mula sa maikling distansya. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tensyonado. Handa siyang sumuguod kung kinakailangan. Ngunit hindi siya umatake. Naghintay siya. Nagtiwala siya. Nagsimulang magtrabaho ang koponan sa mga ugat. Mabagal,
Kontroladong mga galaw, kumagat ang lagari sa kahoy, nagpapadala ng pinong alikabok sa hangin. Marahang hawak ng isang ranger ang ulo ng batang zebra, pinapanatiling kalmado. Sinusubaybayan ng isa pa ang kanyang paghinga. Lumipas ang mga minuto, nakasasakal ang tensyon, sasabihin ng mga ranger sa kalaunan na ang ina ay hindi inalis ang kanyang mga mata sa kanyang anak sa buong operasyon ng pagliligtas, kahit minsan, kahit para kumurap. Pagkatapos, sa huling hiwa, naalis ang presyon. Nahulog ang ugat, malaya na ang binti, ngunit hindi tumayo ang batang zebra. Wala na siyang natitirang lakas. Nakahandusay ang kanyang katawan, mabaw at hindi pantay ang kanyang paghinga. Agad na lumipat ang koponan sa emergency mode. Tinignan nila ang kanyang vital signs. Mahina ang tibok ng puso, ngunit mayroon pa hirap ang paghinga, ngunit nagpapatuloy. Nagbigay sila ng banayad na sedative para maiwasan ang shock. Nilinis nila ang mga sugat sa kanyang binti at mga tagiliran. Naglalagay ng antiseptic para maiwasan ang impeksyon. Gamit ang isang portable na imaging device, niskan nila kung may mga bali. Buo ang mga buto. Ang mga tendon, bagaman stressed, ay hindi napunit. Nasugatan siya, ngunit hindi wasak. Maingat nilang itinaas siya sa isang nakatitiklop na stretcher. Nagkabit sila ng IV line, naghahatid ng mga likido at nutrients direkta sa kanyang ubos na sistema. Tinakpan nila siya ng thermal blanket habang lumalamig ang hangin ng gabi. Sa buong proseso, nakatayo ang ina, ilang metro lang ang layo. Pinapanood ang bawat galaw, sinusubaybayan ang bawat tunog. Paminsan-minsan, lumapit siya at idinampi ang kanyang ilong sa mukha ng kanyang anak. Kapit lang, nandito pa rin ako. Bumagsak ang gabi sa sabana. Nagbago ang kalangitan sa isang canvas ng mga bituin. Di mabilang, maningning, hindi naaapektuhan ng mga ilaw ng lungsod. Lumalamig ang hangin. Nagsimula ang koro ng mga insekto, sa kung saan sa malayo, umalingaw-ngaw ang ungal ng isang leon sa kapatagan. Nagpasya ang mga ranger na manatili. Hindi nila maililipat ang batang zebra sa kanyang kondisyon. Hindi opsyon ang iwan siyang walang proteksyon. Maaring bumalik ang mga hyena. Maaring dumating ang ibang mga mandaragit, kaya nagparada sila sa malapit, pinanatiling mahina ang mga ilaw at nagpalit-palitan sa pagbabantay. Humaba ang mga oras tulad ng mga anino. Bandang hating gabi, isang sigaw ng asong gubat ang tumagos sa kadiliman. Agad na tumaas ang ulo ng ina. Umikot ang kanyang mga tainga, nag-iskan. Nagtensyon ang kanyang katawan, handang lumaban muli kung kinakailangan. Ngunit walang dumating. Nakaupo ng tahimik ang mga ranger, nakabalot sa mga kumot laban sa lamig. Isa sa kanila, ang pinakamatanda, isang lalaking gumugol ng 30 taon sa kagubatan. Pinanood ang ina ng may tahimik na pagkamangha. Nakakita na siya ng maraming bagay sa kanyang karera. Hindi pa niya nakita ito. Isang hayop na nagtitiwala sa mga tao ng buhay ng kanyang anak. Isang hayop na tumangging umalis kahit na siguro sumisigaw ang bawat instinto sa kanya na tumakbo. Iisipin niya ang gabing ito sa mga darating na taon. Ikukwento niya ito sa kanyang mga apo. At sa bawat pagkakataon, titigil ang kanyang boses sa parehong bahagi. Ang ina ay hindi kailanman humiga. Kahit minsan, kahit sa isang sandali lang. Tumayo siya sa tabi ng stretcher tulad ng isang bantay. Kapag lumipat ang hangin, inilagay niya ang sarili para hadlangan ang lamig na umabot sa kanyang anak. Kapag may kakaibang mga tunog na bumangon mula sa kadiliman, pumagitna siya sa ingay at sa kanyang sanggol. Bandang 3:00 ng umaga, gumalaw ang batang zebra. Isang maliit na galaw, isang pagkutitap lang ng kanyang tainga, ngunit agad itong napansin ng ina. Ibinaba niya ang kanyang ulo, idinampi ang kanyang ilong sa maliit na mukha at gumawa ng tunog na napakahina na halos hindi narinig ng mga ranger. Isang tunog na hindi na kailangan ng pagsasalin, nandito ako, lagi akong nandito, lagi akong narito. Buong gabi,
Minunyor nila ang kondisyon ng batang zebra, dahan-dahang naging stable ang kanyang paghinga. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Gumawa ng tahimik na himala ang IV fluids, nire-rehydrate ang kanyang pagod na katawan. Nanatiling malapit ang ina, minsan nakahiga sa tabi ng stretcher, minsan nagbabantay. Hindi siya natulog, lumipas ang mga oras, umikot ang mga bituin sa itaas, huminga ng malalim ang sabana. Nang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay humipo sa abot tanaw, nagising ang isa sa mga ranger mula sa isang hindi mapakaling tulog. Tumingin siya sa stretcher, huminto ang kanyang puso. Walang laman ito. Nakakalat ang thermal blanket sa lupa. Natanggal ang IV line, wala na ang batang zebra. Sa isang nakakikilabot na sandali, bumaha ang pagkapanik. May kumuha ba sa kanya? Nabigo ba sila pagkatapos ng lahat? Pagkatapos narinig niya ito, isang mahinang huni galing sa malapit. Lumingon siya. At doon, 20 metro lang ang layo, nakatayo ang ina. Sa tabi niya, sa 4 na nanginginig ngunit gumaganang mga binti, nakatayo ang batang zebra. Nakatayo siya, buhay siya, malaya na siya. Kalmadong nanginginain ang ina sa tuyong damo, paminsan-minsang lumiliko para tingnan ang kanyang sanggol. Bahagyang sumusuray ang batang zebra, mahina pa, ngunit nakatayo siya, humihinga, gumagalaw. Matagal na nakatitig ang ranger, pagkatapos dahan-dahan kumalat ang isang ngiti sa kanyang mukha. Nang umagang iyon, pinanood ng koponan mula sa malayo habang nagsimulang maglakad ang mag-ina. Mabagal sa simula. Nanatiling nakadiin ang batang zebra sa tagiliran ng kanyang ina. Ngunit unti-unti, bumilis ang kanilang hakbang, malinaw ang kanilang patutunguhan. Ang kawan, isang madilim na masa sa abot tanaw, naghihintay. Halos 1 oras ang biyahe. Itinugma ng ina ang kanyang bilis sa lakas ng kanyang anak. Kapag nadapa ang maliit, huminto siya. Kapag kailangan ng pahinga ng maliit, naghintay siya. Wala nang pagmamadali ngayon. Lumipas na ang panganib. Ang mahalaga ay makarating ng magkasama. Napansin sila ng kawan bago pa man sila dumating. Ilang zebra ang humiwalay sa grupo at lumapit sa kanila, mausisa, maingat. Nang marating nila ang ina, may magandang bagay na nangyari. Pinalibutan nila siya. Hinipo nila siya ng kanilang mga ilong. Gumawa sila ng mga tunog na parang selebrasyon. Bumalik ka, ibinalik mo siya. Nang dumating sila, tinanggap sila ng walang seremonya. Nagtipo ng ibang mga zebra sa paligid nila. Nang aamoy, humuhuni, muling itinatag ang mga ugnayan ng pamilya. Walang putol na nakasama ang mga guhit ng batang zebra sa iba. Hindi na siya nag-iisa, nasa tahanan na siya, pinanood ng mga ranger hanggang lumayo ang kawan sa paningin. Pagkatapos iniligpit nila ang kanilang mga kagamitan, pinaandarang sasakyan at umalis. Hindi sila masyadong nagsalita. Wala nang kailangang sabihin, ngunit sa tuwing dadaan sila sa lumang punong akasya na iyon ngayon, bumabagal sila, tumitingin sila, naaalala nila. Mabilis na kumalat ang kwentong ito. Una, sa mga koponan ng ranger, pagkatapos ay sa labas. Naging isa ito sa mga bihirang kwento na ibinabahagi ng mga tao hindi dahil kailangan nila, kundi dahil hindi nila mapigilan. Isang inang tumangging sumuko, isang desisyon na sumalungat sa lahat ng inaakala nating alam tungkol sa katalinuhan ng mga hayop. Isang tiwala na iniabot sa malawak na pagitan ng mga species at mga taong sumagot sa tiwala na yon nang walang pag-aalinlangan. Sinasabi ng ibang tao na ang mga hayop ay hindi makapagmahal tulad natin, na gumagana lang sila sa instinto, na ang kanilang mga ugnayan ay kemikal, mekanikal, walang tinatawag nating emosyon. Hindi sasang-ayon ng inang ito. Iniwan niya ang kanyang nanganganib na anak, hindi para iwanan siya, kundi para iligtas siya. Tumakbo siya patungo sa kanyang pinakamalaking takot dahil iyon na lang ang natitirang pag-asa niya. Nagtiwala siya sa mga estranghero gamit ang tanging bagay sa mundo na mahalaga sa kanya. At nang sumikat ang araw kinaumagahan,
Nakatayo siya sa tabi ng kanyang sanggol. Buhay, magkasama, malaya. Sa ligaw na kalikasan, ang kaligtasan ay brutal, walang patawad at madalas malupit. Ngunit minsan, sa mga bihira at pambihirang sandali, hinuhubog ito ng higit pa, instinto, lakas, tapang, at pagmamahal ng isang ina na napatunayang mas malakas kaysa sa takot mismo.